Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Dahil ito po ang unang Dawn Watch natin ngayong taon. Tayo po ba'y nagagalak? Amen. Na muli po nating papupurihan, sasambahin ng Panginoon sa araw na to. Amen. Let's read po from James chapter 1 verses 2 to 4. Sabi po dito, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance." Verse 4, "Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." Amen? Kaya sa pagpapatuloy po natin ng buhay, sa pagpapatuloy ng ating pananampalataya, na sa kung anumang pagsubok, yung posible nating maranasan sa bagong taon, nariyan po ang Diyos. Amen? Nariyan po ang Panginoon na handa tayong gabayan, handa tayong alalayan, handa tayong yakapin, handa tayong tanggapin. Amen? Sa kung anumang sitwasyon ng meron tayo, na sa kung anumang sitwasyon ang dinaranas natin, patuloy na yung biyaya ng Panginoon ay nananatili sa bawat isa. Amen? Kaya sa oras na ito, let us continually give our praises, our worship, hallelujah, Jesus. Katagpuin mo kami patuloy, Panginoon, sa oras na ito. Na sa pasimula, Lord God, ng taon, patuloy naming hahanapin ang presensya mo. Patuloy namin, Panginoon, pangahawakan yung mga pangako mo. Praise you, Jesus. Na hanggang sa oras na ito, Panginoon, nalalaman mo ang aming mga puso, nalalaman mo ang aming mga panalangin, Panginoon. We just want you, Jesus. We just want your presence, Lord. More of you in our life, Lord God. Continually move our hearts. Renew our hearts, Father. Renew our minds. As we enter this year with you, help us, Father. We seek for your guidance, for your protection, Father. Have your reign, let your will be done sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, sa araw na ito. Na sa pagpapatuloy namin sa pananampalataya na meron kami sa iyo, Panginoon, matutunan namin na maniwala at magtiwala lamang sa iyo ng buong puso, ng may pagpapakumbaba, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. We invite your Holy Spirit to touch our hearts, Father. Hallelujah, Jesus. Feel it in my bones, you're about to move. I feel it in the wind, you're about to ride it. You said that you would pour your spirit out.
You said that you would fall on sons and daughters. I feel it in my bones, you're about to move. I feel it in the wind, you're about to ride it. You said that you would pour your spirit out. You said that you would fall on sons and daughters. So come, oh come and move in this place right now. Holy Spirit, oh Jesus. We worship you. Sing, I feel it. I feel it in my bones, you're about to move. I feel it in the wind, you're about to ride it. You said that you would pour your spirit out. You said that you would fall on sons and daughters. I feel it. I feel it in my bones, you're about to move. Come on, church, give him praise. I feel it in the wind, you're about to ride it. You said that you would pour your spirit out. You said that you would fall on sons and daughters. So like the rain, come drench us in love. Let your glory rush in like a flood. You said that if we ask, we'll receive. We are asking for the greater measure. So like the rain, come drench us in love. Let your power rush in like a flood. Jesus, we put our trust in you. Come
church, keep declaring His goodness, His faithfulness over your lives. Hallelujah! This one thing, to know your goodness and see your glory and be transformed by this one thing, to know your presence and see your beauty and be your fixed on this one thing, to know your goodness and see your glory and be transformed by this one thing, to know your presence and see your beauty. Yes, Jesus. Alam namin, Panginoon, na narito ka. Alam namin, O Diyos, na patuloy mong ipaparanas sa amin ang iyong biyaya, ang iyong presensya, Panginoon. So as we sing, come and move. Touch our hearts, Father. So come and blow on through. Spirit, move. We're ready for you to come and blow on through. Come and do. Come on, church. Give your praises. On through. Spirit, move. We're ready for you. So come and down through. Come and do what only you can do. So come and down through. Spirit, move. We're ready for you to come and down through. Come and do what only you can do. So come and down. Oh, this is our prayer, Lord, that you meet us here again. Yes, Jesus. On through. Come and do what only you can do. So come and do on through. Spirit, move. We're ready for you to come and do on through. Come and do what only you can do. So come and do on through. Oh, Spirit, move. Yes, Jesus. Come and fill us right now. Come and embrace us, Father. Lord, fill us with your Spirit once again as we enter this year with gladness. As we enter this year with the overflowing joy na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Alam mo ang bawat sitwasyon ng buhay namin, Panginoon. Alam mo kung gaano kami nauuhaw sa iyong presensya, kung
kung gaano namin ninanais, Panginoon. Nakatagpuin mo kami patuloy. Sa oras na ito, O Diyos, Ikaw lamang ang siyang nais naming mapapurihan, ang siyang patuloy naming itataas, ang patuloy naming itatanghal, Panginoon, na sa anumang sitwasyon, walang makakahadlang sa iyo, O Diyos. Sa kung paano ka kumilos sa buhay namin, mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago, O Diyos. Ika'y nananatili sa amin. Ikaw ay patuloy, Lord God, na nagpaparanas ng iyong mga milagro sa buhay ng bawat isa. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming sasambahin with a humble heart and a humble spirit, Father. Oh, we just want your presence right now, oh God. Come on, church. Continue to worship our King of Kings, our Lord of Lords, the only Prince of Peace, na may kayang magpabago ng bawat sitwasyon, na may kayang magpabago ng ating mga puso. Oh Jesus, we just want to surrender everything to you right now. Na sa pagpapatuloy namin sa taong ito, dadalhin namin, Panginoon, yung bawat pangako mo. Dadalhin namin patuloy, Panginoon, ang bawat salita, Lord God, na nais mo pang hawakan namin sa buhay namin sa panibagong taon. Hallelujah, Jesus. Come on, church, give Him praise. For you deserve it all. For you deserve all the highest praises, all the adoration. Hallelujah, Jesus. Ngayon pa lamang, Panginoon, nire-receive na namin ang katagumpayan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus, na siyang patuloy na nagpaparanas ng pagmamahal, ng kapatawaran, ng kalakasan, ng kapahingahan sa presensya niya lamang. Hallelujah, Jesus, for you deserve all the highest praises. You are the name above all names, Jesus. Come on, church, shout His name, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, mapapurihan ka. Maghari ka, Panginoon, patuloy sa buhay ng bawat isa. Nasa kung paano mo kami itinawid sa taong 2023, Panginoon. Alam namin na mas higit na papalakasin mo kami, higit na tagumpayan mo kami, Lord God, dahil kasama ka namin sa bawat araw, kasama ka namin sa bawat laban, kasama ka namin sa bawat sitwasyon, Lord God, ng aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang patuloy na maluwalhati, mapapurihan, mapasalamatan. Come on, church! Give your best clap offering for the Lord, for He deserves it all. Hallelujah! Thank you for your presence. Thank you for your Spirit, Lord. Thank you for the hope, for the grace, for the love, for everything you've done in us, Lord God. Magpapatuloy kami dahil ikaw ang siyang nais naming mapapurihan. Hallelujah! Tunay kang tapat at dakila sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na pagpurit, pagsamba, kadakilan, karangalan, sa pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas.
Jesus, hallelujah. To God be all the glory. Hello, good morning. Ayan, praise God. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Ayan. Sino po excited? January 6, 360 days to go before Christmas. Ang bilis, di ba? Parang huli nating pagkikita is nung ano na tawag ito? Simbang gabi. Ayan. Hallelujah. Thank you, Jesus. So magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, mag-review lang po tayo. So ano po yung ating word of the year as a church? Rooted. Ayan. So makikita po yung ating word of the year. Ayan, sa Colossians 2 verse 6 to 7. Basahin po natin. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Amen. So, kanino po ba tayo dapat mag-ugat? Amen. Mag-ugat po tayo kay Christ Jesus. Yung verse 6 po, no, ulitin lang po natin, basahin ko lang po. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Lahat naman po tayo dito tinanggap na si Jesus as our Lord and Savior. Amen po ba? Amen. Sino po dito yung maraming beses at naniniwalang ulit-ulit nating dapat tinatanggap si Jesus at nire-renew yung relationship natin sa Kanya? Amen. Because we live in a sinful world at kailangan po natin every time mag-renew ng relationship natin sa Kanya. Amen. Hallelujah, Father. So, next slide po. Ayan, pahingin akong clicker. Kalimutan ko magdala ng clicker. So, yun po yung ating word of the year. Ayan. So, ang ating namang pong word or theme for the month, ayan, Lord, nag-lay hands ko po yung ating projector. Yung adapter, actually, yung sira dun eh. Ayun. So, plowing the good soil. Ayan. Saglit lang po. Palitan po natin para kasi maglolo ko po siya sa live natin. Bigyan nyo lang po akong 2 minutes. Ayan, nakukuha naman daw po siya sa live. Yun lang ang problema, kuha siya sa live. Dito, hindi. Ayan. So, ang word po natin for this month is plowing the good soil. So, sinimulan po yan ni Sis Grace nung Wednesday po, ng prayer night ng Break the Fallow Ground. So, basahin lang po natin ulit. Mag-review lang po tayo. So, ang verse po natin for this month, for this theme, is Hosea 10:11 to 12. Amen. Sa mga hindi po nakakakilala kay Hosea, ayan, dahil po, siyempre gusto nating lumalim ang faith natin, no? Huwag lang po tayong quote ng Bible books. So dapat alam po natin mga yan. Si Hosea po ay isa sa mga minor prophets at sobra pong unique ng kwento ni Hosea. Dahil ang alam ko, si Hosea ang pinakasal ng Panginoon sa babaeng bayaran. Amen. So pinakasal ni Lord si Hosea sa babaeng bayaran dahil gusto ni Lord ipakita kay Hosea kung gaano ka-unfaithful ang Israel sa kanya. Amen. So, ayan, kung gusto niyo po malaman pa ang kwento at pighati ni Hosea, basahin po natin yan. Amen. So, ito po ang ating pong, ayan,
Gumagana ba ang ating clicker? Saglit lang daw. Ayan. So next page po natin. Ayan. So basahin po natin ang verse po about Hosea. Ayan. Yung verse 11 po, this is a prophecy po, no? So basahin po natin. Ephraim is a trained heifer that loves to thresh. Sino po si Ephraim? Yan po ay anak ni Joseph. Amen. So I will put a yoke on her fair neck. I will drive Ephraim, Judah must flow, and Jacob must break up to the ground. So kung nagbabasa po tayo ng Bible, ano po yan? 3 generation po yan. Si Ephraim is apo siya ni Jacob, and si Judah is anak ni Jacob, and then si Ephraim is tito niya si Judah. So yung tatay ni Ephraim, which is si Joseph, kapatid niya si Judah. Ayan. Amen. So tuloy po natin. Ito po, sow righteousness for yourselves, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground. Amen. For it is time to seek the Lord until He comes and showers His righteousness on you. Amen. So, yan. Tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Holy Spirit, doon nabitin ako sa bridge kanina, Father God. I pray right now na come and flow on through, Spirit move. Spirit move on. Gumalaw po kayo right now, Lord God, sa puso at buhay ng bawat isa, Father God. And right now, Father God, I bind and rebuke, Lord God, yung spirit ng kaantukan, Lord God, sa bawat isa, Lord God, na nandito sa lugar na to. Nag-downwatch po sila, Father God. I pray, Father God, na isadsad na nila, Lord God, na wag nilang sayangin, Lord God, yung pagkakataon, Lord God, na yung unang nilang downwatch ang taon, Panginoon, is magpapatalo sila sa antok, Panginoon. May we be like Jesus Christ right now, Panginoon, na inaya yung mga apostles niya, Lord God, na can you not pray with me for at least an hour, Panginoon. At nakatulog po yung mga disciples niya. Right now, Lord God, in the name of Jesus, Lord God, I pray in the name of Jesus, Panginoon. Jesus, Holy Spirit, tulungan mo kami hindi makatulog sa umagang ito at namnamin namin ang iyong salita, Lord God. At habang binubungkal mo ang puso namin, Panginoon, is, Lord God, yung salita mo sa umagang ito, Lord God, is maitanim, Lord God, sa mabuting lupa ng aming mga puso, Lord God. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ayan, alam natin yung mga gising, no? Hallelujah. So, dito, plowing the good soil. So, we have two words. Sige, 2 words. Ayun. Amen. So, gusto ko po mag-focus tayo sa dalawang salita dyan. Una po is plowing and then the good soil. Ano ba yung Tagalog ng plowing? Sinabi ko na po kanina, pagbubungkal. Ayan. Sino po dito yung nagtatanim ng halaman? Or nakapagtanim? Sino dito yung favorite ninyo sa TLE is yung gardening, agriculture? Amen. Wala. Amen. Sana ito maisip ninyo or ma-imagine ninyo yung magiging pag-aaral natin sa umagang ito. So plowing, ibig sabihin nagbubungkal kayo ng lupa. Bakit nga ba natin kailangan bungkalin ng lupa? Amen. And then, ang maganda po dito sa ating theme is plowing the good soil. Amen. So, pag good soil, ano po bang unang pumapasok sa isip ninyo? Amen? Pag nag-uusap po tayo ng spiritual things. Amen? Ang good soil po, if we're going to read the Bible, makikita po natin yan sa the parable of the sower. Yan. Which is naging theme natin ng anong buwan? May, spiritual maturity. Amen? So meron pong 4 na klase ng lupa dyan. Amen? Yung sa pathway, yung sa dry ground, yung sa thorny bushes, and then sa good soil. Amen? Ang naging kwento po dito is ang Panginoon naghahasik siya ng buto, which is represents yung salita niya. And then, dun sa iba't ibang 4 na klase ng puso na yan, at depende sa klase ng puso mo, yung magiging growth ng salita ng Panginoon sa buhay mo. Amen? So kung ang puso mo is good soil, ibig sabihin yung salita ng Panginoon sa buhay mo ay mamumunga. Amen? So, question church. Ayan. Is our hearts right now in a good soil? Ayan. Ang puso ba natin masasabi natin good soil? Sa journey natin bilang Kristiyano, good soil na ba nating masasabi yung mga puso natin? Or hanggang ngayon, nandun pa rin tayo sa pathway. Yan. Ano ulit yung kwento ng pathway? Dapat memorize na natin to, no? Ayan, dahil naging theme natin. Uulitin ko ulit sa inyo para mapukpok sa inyo. So ano ulit yung pathway? Kung ang puso mo is pathway, marinig mo yung salita ng Panginoon. Pero yung ibon, kakainin niya yung buto, yung binhi, which is parang wala lang nangyari. Narinig mo, wala nang nangyari. Kinuha na ni Satan.
Ibig sabihin, narinig mo, napunta sa puso mo, wala na. Amen? And then yung dry ground. Ano ibig sabihin ng dry ground? Ito yung lupa. Amen? Napunta dyan, pero dahil tuyo yung lupa, namunga yung buto, yung binhi. Pero dahil nga tuyo yung lupa, ano nangyari sa binhi? Namatay. Amen? So parang, ay, ang ganda ng word of the, ang ganda ng preaching ngayon. Amen? Pero kalabas mo ng church, nakalimutan mo na. Ayan. Yung parang, ay, ganda, gagawin ko yan. Pero pakalabas mo ng church, walang nangyari. Amen. And then, yung thorny bushes, yan yung natanim naman sa puso mo. Pero after mo makaranas ng paghihirap, ng trials, ng testing, amen, umalis ka. Ayan, sumusuko ka. Amen. And then, doon tayo sa good soil. Which is, kung good soil ang puso natin, amen, yung salita ng Panginoon, nakikita mo namumunga na. Ayan, nakikita mo dati kang madamot, pero sabi ni Lord, be generous, nagiging generous ka na. Kung dati kang mandaraya, hindi ka na nandadaya. Amen. Kasi nga, namumunga na yung salita ng Panginoon sa buhay mo. May pagbabagong nangyayari. Amen. Pero yung theme po kasi natin today is plowing the good soil. Amen. So, ibig po sabihin ng theme natin ngayon, na kahit mabuti na yung lupa ng puso natin, kailangan pa rin pong bungkalin. Amen. Kailangan pa rin pong bungkalin. And ano po ba ibig sabihin ng pagbubungkal? Ayan. So, kung nanood po kayo ng Chosen, so sino po itong magkapatid na to? Si James at saka si John. Inutusan po sila dito ni Jesus na magbungkal ng lupa. Amen. Tapos, hindi po nila lupa yan. Amen. So, bakit nga ba tayo nagbubungkal ng lupa? Ayan. Yan, pagbubungkal ng lupa. Kung nag-gardening po kayo, bago natin itanim yung halaman or ilipat yung halaman, bibili tayo yung mga maliliit, di ba? Tapos bago natin siya itanim sa bagong lupa, anong ginagawa natin sa lupa? Binubungkal muna natin, di ba? Hindi mo huhukain lang yun, tapos tatanim mo kaagad. Kailangan bubungkalin yung lupa sa paligid. So bakit nga ba natin kailangan magbungkal? Amen. Anong benefits ng pagbubungkal ng lupa? Ang benefits ng pagbubungkal ng lupa is, una, it prepares the ground and the plant. Yung pag-merge nila. Amen? Kasi pag ang lupa hindi mo nabungkal, anong mangyayari? Matigas. Amen? Tigang. Ayan. So, pag hindi mo nabungkal yung lupa, mahihirapan yung tinanim mong halaman na mag-penetrate yung ugat niya doon. Amen? Kailangan ibungkalin yung lupa para yung halaman, pag tinanim mo doon, madali sa kanya yung ugat niya na kumalat at kumuha ng nutrients. Amen? So, ganun din po tayo. Kailangan bungkalin ng Panginoon yung puso natin para hindi siya manigas. Ayan. Kahit Kristiyano na tayo, naninigas yung puso natin. Ako, na-experience ko to. Talagang sabi ko, ay Lord, kaya nga po nung ulit-ulit na lang ako, pero para po doon sa mga hindi nakarinig sa akin. Ayan, yung question po ni Mika nung Don't Watch, no? Ano po yung commitment ninyo yan, for 2024? And yung sa akin po, don't guard your heart. Tapos na-unravel lang sa akin na parang, ay Lord, kaya pala ito yung mga binibigay mo sa aking word. Amen. Kasi tawag dito, pag hindi natin pala hinahayaan si Lord na bungkalin yung puso natin, naninigas siya. Amen. Paano siya naninigas? Paano yung pagbubungkal ng Panginoon? Amen. Naninigas po siya, nagiging prideful ka na. Yan. Pakiramdam mo, alam mo na lahat. Ayan. Pakiramdam mo, marunong ka na. Amen. Hindi ka na, tawag ito, bago ka makinig sa iba, iniisip mo muna, parang mas alam ko naman, mas may karanasan ako. Amen. So, ganun po yung ibig sabihin pag tumitigas yung puso. Hindi mo napapansin, prideful ka na. Ayan. Hindi ka na nakikinig sa iba. Amen. Pero good soil ka pa din. Yun nga lang, tumitigas. Amen. Kaya kailangan ni Lord bungkalin yung puso natin. And paano ni Lord binubungkal yung puso natin? Binubungkal ni Lord yung puso natin sa pagpaparanas sa atin ng paghihirap. Amen. Kasi dahil masyado ka ng proud, anong gagawin sa'yo ni Lord? I-humble ka niya. So paano ka i-humble ni Lord? Hahayaan ka niya magkamali. Amen. Dahil, tawag ito, hindi ka na nakaka-relate sa mga taong nasasaktan. Dahil pakiramdam mo masyadong okay ang buhay mo. Anong gagawin sa iyo ng Panginoon? Sasaktan ka niya ulit para makarelate ka. Amen. So, ganun yung ibig sabihin ni Lord ng pagbubungkal ng good soil. Amen. And sobrang daming benefits ng pagbubungkal. So, ayan, nasabi po natin yung una, no? Pag binungkal po natin yung lupa, pine-prepare natin yung pagtanggap doon sa seed ng Panginoon para mas lalo pa siyang mag-grow, mag-take ng roots. Ano po yung pangalawa? Hangin. Ayan. Pag binubungkal niyo po yung lupa, ano nangyayari? Nagkakaroon ng spaces yung lupa, di ba? So, nakakapasok po yung hangin. At ano yung hangin na yon? Yun yung nitrogen. Ayan. So,
Alam niyo naman yun, pag matigas ang isang bagay, mahirap kang i-penetrate. Amen. Pag ang isang bagay malambot, ayan, maraming spaces, coarse, madaling makapasok at makapenetrate ang mga bagay-bagay. Aside sa hangin, ano pang madaling makapasok pag ang lupa nakabungkal? Tubig. Amen. Amen. Kung gusto mag-experiment kayo mamaya, o umuwi kayo sa bahay, maghanap kayo ng lupa, matigas na lupa, buhusan nyo ng tubig. Tignan nyo kung ano mangyayari. Tapos magbungkal kayo ng lupa, buhusan nyo ng tubig. Tignan nyo dun sa dalawang lupa, ano yung mabilis, i-absorb yung tubig. Hindi ba yun nabungkal? Amen. Ano ulit yung sabi ni Lord sa Samaritan woman? I am the living water. Amen. I am the living water. Oras na inaccept mo kung never ka nang mauuhaw. Amen. And paano natin i-accept or paano natin iinumin yung living water kung ang tigas-tigas ng puso natin? Amen. Tandaan po natin na ang puso pong pinagsasabihan natin, dito ang pinag-uusapan natin, is good soil na, mabuting lupa na. Amen. Good soil na eh. Pero kailangan pa rin patuloy na bungkalin ng Panginoon yung puso natin. Kasi maraming nawawala sa atin. Amen. I highly recommend po after nito, no, mag-TikTok kayo about gardening, about importance of yung pagbubungkal ng lupa para ma-appreciate po natin yung theme natin ngayon. Amen. 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 Ayan po. So, ayan, papakita ko lang po itong picture ng oxygen cycle. Bakit ko po pinapakita yung picture ng oxygen cycle? No? Kung minsan nararamdaman ninyo na tawag dito, nabuboring kayo, ayan, or parang nawala na sa inyo yung gift of awe. Ano yung sabihin ng gift of awe? Hindi ka na madaling mabilib. Ayan. Yung parang, normal na yan, ganyan. Parang alam ko na yan. Amen. Ibalik natin yan, ang gift of awe sa buhay natin by looking at the trees. Amen. Bakit gusto ko po kayo tumingin sa puno? Ang amazing po, no, kasi sa puno makikita natin kung gaano kagaling si Lord mag-create, kung gaano siya kagaling mag-imbento, kung gaano siya kagaling mag-architect ng mga bagay-bagay. Sino po nagsasabi dito hindi nila kailangan ng puno para mabuhay? Wala, di ba? Amen. Ano po ba yung isang vital, ano po isang bagay na binibigay sa atin ng puno para kailangan nating mabuhay? Oxygen. Amen. So, it's a give and take relationship that we have sa mga halaman sa paligid natin. Amen. And, ayan, yung puno. Ayan. Ang puno maglalabas ng carbon dioxide at tayo maglalabas tayo ng oxygen. Amen. Hindi ba nakaka-amaze yun? Amen. Na, tawag dito, yung similarities na meron tayo sa halaman. Amen. Ang halaman, anong kailangan ng halaman? Kailangan nakatanim sila sa lupa. Amen. Para makakuha sila ng nutrients. Tayo kailangan nating kumain. Amen. Para makakuha tayo ng nutrients. Amen. Kailangan ng halaman, uminom ng tubig. Amen. Kailangan din natin uminom ng tubig. Amen. Marami tayong similarities sa halaman. Amen. And yung similarities ng halaman, amen, sa puso natin is nandun din. Amen. Na ang halaman, para maging strong yung foundation niya, kailangan yung ugat niya, amen, malalim sa tawag dito? Sa lupa. Amen. Bakit po yung ugat naghahanap or pumupunta sa ilalim ng lupa? Anong number 1 niyang hinahanap? Tubig. Amen. Praise God. Amen. So, tayo bilang mga Kristiyano, tubig po ba yung number 1 nating hinahanap? Sino po dito yung hindi makainom ng walang lasa yung drinks nila? Anong number 1 na sakit pag meron ganun? UTI, tama. O, di ba? O. Pero matigas ang ulo. Ayaw pa din nila ng tubig. Amen. Di ba? Tawag dito, doon pa lang ma-amaze na kayo ng similarity ng pagkakagawa ng Panginoon sa puno at saka sa atin. Amen. Na, ang puno, kailangan niya ng nutrients, kailangan niya ng tubig. Na yung puno, hinahalungkat niya yung lupa para makahanap ng tubig. Amen. Tayo, anong hinahalungkat natin? Para mahanap natin yung tubig na yun. Amen. Tawag dito, Coke ba? C2? Amen. Colored drinks. Amen. Kaya nga po dapat pag nagfa-fasting, no, yung ibang churches po, pag nagfa-fasting sila, kasama yung colored drinks. Amen. Kasama yung colored drinks. Kasi, tawag dito, iba pa rin yung tubig lang. Yung purong tubig. Amen.
At sobrang amazing ng tubig. Alam niyo po kung bakit siya amazing? It's odorless, it's tasteless, pero it's vital sa buhay natin. Amen. And dyan po natin makikita yung tawag dito, kung gaano ka-complex ang sin. Amen. Na ang tubig kailangan natin, pero dahil mas masarap minsan yung kape, mas masarap minsan yung juice drinks, kahit nagkaka-UTI ka na, mo pa rin tumigil. Amen. Amen. Kahit alam mong dilaw na yung ihi mo, konti na lang pula na siya. Di ba? Isang pigment na lang pula na siya. Color drinks ka pa rin ng color drinks. Parang tayong mga tao, no? Ayaw nating tumigil sa pagkakasala. Amen. Bakit hindi tayo maging puno? No? Na yung puno, ano lang yan, lalim lang, hanap lang sila ng tubig. Amen. Kaya nga anong nangyayari sa puno pag sila ay rooted sa lupa? Po, malagom. Amen. Tsaka pag summer, kahit hindi umuulan. Amen. Mayroon silang resource kasi nga, nandun na sila, rooted na yung foundation nila. Amen. Alam nila na kahit, summer na, okay, meron naman akong tubig sa ilalim ng lupa. Amen. Tayo, kamusta tayo? Amen. Pag nakakaranas tayo ng tagtuyot. Amen. Anong una nating hinahanap? Ayan. Pollution, coffee. Ayan. Praise God. Share ko lang po sa inyo to. Ayan. Sino pong nakakalam kung ano po to? Ayan. Ano po tawag dito sa process na to? Nurses? Ayun. Aba. Ayan. May 200 grammar points ka, Rexan. Intubation. Ayan. Uso po to nung nagka-COVID. Intubation. Amen. Ano po yung gamit pag ini-intubate ka? Starts with letter V. Ventilator. Amen. So yung makina, kung saan nakakabit yan, is ventilator. Amen. Pero yung proseso para ipasok yan is intubate. Ano po ibig sabihin ng intubate? Ayan po. Pinapasok po nila yung tube na yan sa baga natin. Amen. Bakit po nila ginagawa yan? Kasi hindi ka na makahinga. Hindi na kayang mag-work ng lungs mo na sa normal mong paghinga, nakakakuha ka ng oxygen. Kaya ang kailangan nilang gawin is kailangan nilang isalpak yung oxygen na yan sa loob na ng baga natin para ipapump na nila yung oxygen para mabuhay tayo. Amen. And may nakita po akong post na-intubate siya. Tapos sinabi niya na-intubate siya, alam niyo na-intubate ako, doon ko na-realize yung sinasabi ni Lord na tawag dito, pinoprovide niya na lahat. Kasi po, yung nagastos niya po sa intubation sa loob ng 30 days, na 5 million po siya. Amen. Tapos doon niya na-realize na parang, na 5 million ako, nung mamamatay ako, na na-intubate ako, libre lang ako humihinga. And ganun lang natin minsan tawag dito, i-disregard yung paghinga natin. So lahat nga po tayo mag-breathe in, inhale, exhale. Amen. Ganyan natin kadaling i-disregard yung paghinga natin. Amen. Kahit yung pag-inom natin ng tubig. Amen. Kahit yung pagkagat mo ng fried chicken, malalasahan mo yung juiciness, crispiness, chicken joy. Amen. Ganun natin kadaling i-disregard yung little blessings na binibigay ng Panginoon sa atin. Amen. And I would like us to learn from the tree today. No? Sobrang ang ganda ng theme natin na tawag dito, ayan, plowing the good soil and being rooted in Christ. Ayan. So puno. Ayan. So this year, gusto ni Lord mag-focus tayo sa similarities natin at kung gaano niya pinapakita yung majesty niya sa puno. And which is amazing po, no? Meron pong isang bagay ang Panginoon na pag binasa niyo po yung Genesis, it's a secret Kung mahilig po kayong maglaro ng RPG, tapos may maraming mga secret quests, sa Genesis po, may secret quest. At yung secret quest po na yun is yung Tree of Life. The Tree of Life is only mentioned sa Genesis, I believe, twice. Twice lang po na-mention ang Tree of Life sa Book of Genesis. Yung unang pong pagkaka-mention sa kanya is in the middle of the garden, there is the Tree of Life and the Tree of Knowledge and Good and Evil. Amen. Tapos, ang sinabi lang po ng Panginoon kay Adam is yung Tree of Knowledge of Good and Evil. So yun po yung first mention ng Tree of Life. And then yung second mention na ng Tree of Life is, hindi natin dapat bigyan ng pagkakataon ng taong makakain sa prutas ng Tree of Life kasi magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaya anong ginawa ni Lord? Nilagyan niya ng harang yung Tree of Life. Merong angel doon at merong sword doon na nag-go and back and forth na para walang makalapit sa Tree of Life. And then the Tree of Life was never mentioned again in any book of the Bible except the book of
Revelations. Revelations 22:14. Doon na lang po siya ulit minention. Revelation is the last book and the last chapter of the Bible. Nakasulat po doon, blessed are those who wash their robes, for they will be given the right to the fruit of the tree of life. Amen. Binalik ng Panginoon yung karapatan natin kumain sa puno ng buhay. Amen. And tawag dito, ang sarap na this year, God is telling us na we need to be rooted, amen, in Christ Jesus. So that when the time comes, we will be given the right to eat to the fruit of tree of life. Amen. And yan, ang 4 pointers ko po ngayon, ayan, parang ang bilis ko. Ang bilis ba ako? Amen. Hallelujah. 4 pointers po. Ayan. So gusto ko lang po kayo bigyan ng reminder this Don't Watch, no? Kasi marami pa po tayong pag-aaralan this year. Kaya excited po ako for 2024. So, elements. 4 basic elements. Ayan. We have earth. Ayan. The heart as earth. Your heart as the earth. Amen. So question, church, where are you getting your nutrients? What is your foundation? Amen. Bilang mga Kristiyano, saan natin kinukuha yung nutrition natin para mabuhay? Ayan. Kinukuha ba natin yung nutrition natin sa mga kaibigan natin? Ayan. Kinukuha ba natin yung nutrition natin sa magulang natin? Kinukuha ba natin yung nutrition natin sa pamilya natin, sa crush natin, sa asawa natin, sa mga anak natin? Amen. Tawag dito, anong sinisip-sip, amen, ng ugat natin? Ayan. Praise God, no? Yung mga na-online viewers po natin at saka yung mga kasama natin dito sa Don't Watch, pinili nila, ayan, na gumising at labanan ng antok para kumuha po at unahin ang nutrients sa salita ng Panginoon. Amen. Palakpakan niyo po nga kung masaya kayo nandito kayo ngayon. Hallelujah, na inuuna ninyo na yung nutrition ninyo na itong umagang ito, ang gusto kong marinig, ang una kong gustong marinig is yung salita ng Panginoon. Amen. So, ayan po, your heart as the earth. Ayan. Ano pong next element natin? Walang gusto manghula. Your heart as water. Ayan. Amen. So kanina po, no, your heart, ano yung nagbibigay nutrition sa heart mo? Amen. Saan siya founded? Anong foundation ng heart mo? Amen. Next is your heart as water. Amen. What refreshes you? Ayan. Or hindi ka refresh? Ano po bang ang ginagawa ng tubig sa atin pag naliligo tayo? Ang sarap, nababasa. Tama ka nga naman. Try mo maligo na paglabas mo, tuyo ka pa din, no? Amen. Praise God. Water refreshes us. Hindi lang sa labas, no? Hindi lang pag naligo tayo, pag init na init. Ayan, sino po yung pag summer, init na init, gusto tumalon sa swimming pool. Amen. Gusto magpunta ng falls. Hinaharap nila tubig kasi gusto nilang ma-refresh. Amen. Ano pa, pag umiinom ka ng tubig, parang awa na po natin, no? Labanan. Ako po, nararamdaman ko na ngayon, siguro dahil matanda na ako, no? May maintenance na ako. Pag hindi ako minom ng tubig, parang may nanunuyo yung lalamunan ko. Diabetes na yata to, Lord, I bind and rebuke. Amen. So tawag dito, anong nagre-refresh sa atin? Ayan. Pag nauuhaw tayo, anong una natin hahanapin? Ang una natin hahanapin ng Coke, ang coffee, ayan, tumawa si Mimi, Royal, iced tea. Let's make it a point na hanapin natin is water. Amen. Hindi lang po ito sa physical aspect ng buhay natin, but also in our spiritual aspect. Ano po ba yung water? Si Jesus. Amen. Si Jesus lang ang water. Parents mo, coffee yan. Bakit sila coffee? Kasi ginigising nila yung diwa mo. Tanghali na, tulog ka pa. Gising, gising. O, di ba? Amen. Praise God. O, ang crush mo, ano yung mga yan? O, milk tea. Inisip ko Red Bull kasi pinapakaba ka nila. Dito, coffee ko, ano yung coffee ko na nakakapalpitate? Amen. Iced tea, amen. So lahat ng mga yan, lahat ng mga tao sa buhay natin, lahat ng mga purpose sa buhay natin, diba? Lahat yan, colored drinks yan, amen. Si Jesus lang ang water, amen. So what refreshes you? Maging katulad sana tayo ng Samaritan woman, no? Ang ganda po ng kwento ng Samaritan woman. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ayan, sa mga nanonood sa akin at hindi nyo alam yung sinasabi ko, magbasa po tayo ng Bible para po nakaka-relate tayo sa isa't isa. So yung Samaritan woman, siya yung marami siyang asawa. Ayan. And then pag kumukuha siya ng tubig sa balon, tanghaling tapat. Kasi ayaw niyang may kasama.
Kasi pag kumuha siya ang normal kasing kuha ng tubig sa kanila is umaga. Kasi nga pag tanghaling tapat mainit. Pero siya, kumukuha siya ng tubig, tanghaling tapat kasi nga pinagchichismisan siya kasi marami siyang asawa. So, nung time na yon na kumuha siya ng tubig, yun, nagpakilala sa kanya si Jesus. And sinabi sa kanya ni Jesus na, I'm the living water. Ayan. Ang sarap ng pakiramdam na naranasan at nainom na natin, natikman na natin ng living water. Ako po personally, ayan, naranasan ko ng uminom ng maraming colored drinks. Amen. At wala pa rin talagang papantay sa living water na kayang ibigay sa atin ng Panginoon. He is the only one that can refresh us. Amen. Ay, palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Ayan, na-receive ni Parker yun. Amen. And, ayan, the heart as air. Amen. Kanina po, receive tayo ng receive. So, yung nutrients, kumukuha tayo. Yung water, kumukuha tayo. Yung air, tandaan po natin kanina, it's give and take sa mga halaman. So, dito po sa air, what are you giving back? Ayan. Ano bang binibigay natin sa Panginoon? Ayan. Wala tayong pwedeng ibigay sa Panginoon na hindi niya na mas marami pa sa kanyang inyang ibigay sa atin. Amen. Pero kailangan pa rin nating magbigay sa Panginoon. Amen. Sino po dito yung merong kaibigan? Ayan, yung merong anak. Ayan. Kahit na ikaw yung generous, di ba masarap pa rin minsan na kahit sila naman yung generous sa'yo? Di ba? Yung kahit alam mong ikaw yung kaya mong ibigay. Kaya ko ibigay lahat yan eh. Pero yung may biglang, uy, naalala kita, binili kitang panyo. Oh my God, kaya mong bumiling 100,000 na panyo. Pero dahil naalala ka lang at isang panyo yung binigay sa'yo, hindi mababayaran ng kaya mong bilhin na 100,000 na panyo. Yung bigyan ka ng isang panyo ng taong mahalaga sa'yo. At naalala niyang i-appreciate ka. Amen. So ganun po yung heart as air. What are we giving back? Amen. Hindi naman pwedeng kasing take lang tayo ng take. Amen. Sige, try ninyo mag-inhale. Huwag na kayo mag-exhale. Wala na, hindi pwede, di ba? Kailangan natin mag-inhale at exhale. Life is give and take. Amen. Hindi pwedeng take lang ng take at hindi rin pwedeng give ng give. Sige, try nyo mag-exhale, tapos huwag na kayo mag-inhale. O, di ba? Mamamatay tayo, di ba? Ganyan din ang spiritual life natin. Kung gusto nyo mamatay yung spiritual nyo, life nyo maging ganid kayo, maging greedy kayo. Amen. So, ayan, what are you giving back? Ano bang mga pwede natin i-give back kay Lord? Number one, i-give back natin kay Lord, worship. Ayan, worship. Worship talaga. Yun lang yung isang bagay na pwede tayong maibigay sa Panginoon na hindi niya kayang ibigay sa atin. Amen. Sige, try nyo, i-worship kayo ni Lord. Sino dito yung sinasabi nilang proud sila? The Lord is worshiping me, kaya i-worship ko din siya kasi give and take kami. O, di ba? Hindi, di ba? The Lord will not worship you kasi nga siya si Lord. So, yung isang bagay na hindi kayang ibigay ni Lord sa atin, na tayo lang yung pwede magbigay sa Kanya. And that is worship. Amen. Kaya pag nandito kayo, enjoy nyo. Ewan ko, ba't binitin ka niya ni Hope? Sabi ko, gusto ko pa nung come and glow. Parang, nabitin ako talaga doon. Amen. Enjoyin natin. Amen. Ano pa? Our finances. Amen. Lahat ng meron tayo. Amen. Let's give it back to the Lord. And last po, sa mga elements. Fire. Yan. Do you find meaning in your life? Umaapoy ba ang puso mo? Ayan. Sa purpose. O parang pakiramdam mo, ay katamlay ng life. Kung yung water ka, ano ka, yellow ka. Dito. Kung water ka, yellow ka. Amen. Nanigas ka na. Amen. What are the things that you are passionate about? Or patay ka na, yung puso mo, malamig, malamya, dull, di ba? Colorless. Amen. Hindi pwede yun. Bilang Kristiyano, si Lord, binigyan niya tayo ng buhay kasi may purpose tayo. And Ecclesiastes 3:11, He set eternity in our hearts. No one can fathom what He has done from beginning till the end. Amen. Kaya kasi madalas, yung puso natin, pakiramdam natin, walang purpose, malamya, dull, malamig. It's because yung ginagawa natin is very different dun sa purpose na ginawa sa atin ng Panginoon. Amen. Sige, try po natin yung kortina. Gawin natin damit pang labas. Parang pwede pa yun. Iba na lang. Tawag dito.
Basahan, pwede din. O hindi, yung kutsara na lang, gawin mong susi ng kwarto mo. O, di ba? Pwede. Pero mabubuksan mo? Wow. Meron po yata tayo. Amen. Or ganito na lang, yung pintuan, ayan, alisin mo, gawin mong lamesa. Amen. Sige, inisip ko. Pwede nyo gawin lahat ng yan. Walang pumipigil sa inyo. Pero ang tanong, nag-benefit ba kayo? Pwede. Nag-benefit ka, sinira mo yung pintuan mo, ginawa mong lamesa. May lamesa naman. Amen. Kamusta yung pintuan, di ba? Praise God. Pagod ka lang. Ito, niloko mo lang yung sarili mo. Amen. Parang yung word natin sa James nung nakaraan, no? Yung parang tumingin ka sa salamin, nakalimutan mo yung sarili mo if you do not obey. Amen. So, tawag dito, madalas we feel that life is dull, life is meaningless kasi what we're doing is very different from the purpose na binigay ni Lord sa atin. Ayan. Ano bang purpose ni Lord sa atin? Ayan. Makikita mo lang yan sa Bible. Hindi ko masasabi sa iyo kung anong purpose mo. Ayan. Marami sa atin ngayon, no, nakakalungkot. What's the number one weapon of Satan aside from temptation? Starts with letter D. Ha? May mas malakas pa sa deception. Decepticon. Distraction. If Satan cannot tempt you, if Satan cannot deceive you, he will distract you. Aalisin niya yung focus mo. Sino po dito yung sinabi niya, magbabasa ako ng Bible, tapos nabuksan yung Facebook na wala na. Kinain na ng sistema ng Facebook. O, diba? Sino dito magbubukas ka ng Bible, tapos tinawag lang, Ma, gutom ako. Ayan. Nawala ka na rin sa sistema mo, napagod ka nagluto, paghiga mo, nawala na rin. Amen. Distraction. Ayan. If Satan cannot tempt you, if Satan cannot deceive you, he will distract you. Ayan. And for me, that's more powerful than deception and temptation. Kasi, tawag dito, parang meron kang magandang phone na binigay sa'yo ng taong mahal na mahal ka at importante siya sa'yo, importante ka sa kanya. Tapos si Satan bibigyan ka ng iPhone. Ano ba latest ngayon? 15 Pro Max. Libre. Amen. Fully paid. Amen. Pero after 2 hours mo siyang gamitin, sasabog siya. Diba? Ganon si Satan. Amen. Didistract ka niya ng mga bagay na maganda. Well, in fact, hindi mo alam. Kahihinat na nun, isikasasama mo pala, ikapapahamak mo. Amen. If Satan cannot deceive you, if Satan cannot tempt you, he will definitely distract you. Kaya pansinin nyo sa araw-araw ninyo. Pagbukas sa spiritual eyes, yung mapapansin nyo yan eh. Yung Holy Spirit talaga, kakalmutin kayo, kakatukin kayo, na parang bila ka na patingin sa orasan, 1:30 na, hello, 10 o'clock lang ako nag-Facebook. So, ibig sabihin, 3 oras ka na nag-Facebook. Amen. Ibig sabihin, si Lord yun. Amen. Hinihila ka niya ulit. Binabalik ka niya sa passion mo. Kaya yan. Ibalik natin yung passion natin. Paano natin mababalik yung passion natin? Ayan. Ano po nakikita natin dito? Ayan, exercise. Tama, ibalik natin yung fashion natin para mag-exercise tayo. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Amen. Maliban po sa exercise, ano pong dapat natin gawin para hindi po tayo ma-distract? Sightseeing. Na-distract ka nga, nag-sightseeing ka naman. Di palibago, distraction lang yun. Amen. Lumipat mo lang yung mata mo. Oh. Amen. Sino pong makakahula? Ayan. Wala. Ha? Wala na. Sige. Ayan. Fix your eyes on Jesus. Amen. Distracted ka nga eh. So, paano mo lalabanan yung distraction? Ibalik mo yung focus mo. Amen. Tama, mali. Dinistract ka nga eh. O, di ba? O, hinila ka nga ni Satan eh. Uy, dito tayo. Mas masaya dito. Dito tayo. Mas masarap to. Amen. Hindi, dito ako. Amen. Babalik ako kay Jesus. Amen. Kasi rooted ako eh. Amen. Kaya ano sabi ni Paul? Sabi ni Paul sa Philippians 3:14, I press on. Yan. To
to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Meron tayong reward. Amen? Alam niyo po ba yung concept nito? Sa mga hindi pa po nakakaalam, sinabi po to ni Paul kasi uso po yung Olympics. Ayan, uso po yung mga intrams. Uso po yung sports noon. Amen. And then, alam niyo yan, sino dito yung sumali na ng dance competition? Ayan, tagal-tagal nyo na practice, no? Hu, ha. Ayan. Single, double. Di ba? Mandaming ganyan. Ilang weeks yung pinactice, ilang months. Tapos isang beses lang yung nag-perform. Amen. After nun, wala na. Diba? Ang tagal-tagal yung ginawa. Amen. Pero after nun, wala na. Amen. So lahat ng pinaghirapan nyo, cheering. Diba? Amen. Sabi niya ni Paul dito, wag tayong maghabol ng crown na nawawala yung meaning. Amen. Tuloy po natin dito, ibang version naman. No? Ayan. Sabi po dito ni Paul, forgetting the past. Ayan. And looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize. Amen. May heavenly prize tayo, even. Kaya nga po sabi ko kanina po sa Don't Watch. Before po kami nag-start. Kasi lalamyayam lang niya yung mga tao. Katulad yan, sino yung nauubos na tayo, nabawasan tayo, nantok na naman. Parang ilang linggo nyo na itong ginagawa. Tawag dito, i-prepare nyo yung sarili ninyo na pag Don't Watch, gising kayo. Amen. Parang kailangan ba, bayaran pa kayo? Ako kasi, kaya ako nasanay na puyat sa gabi. No? Kasi yun yung trabaho ko eh. So, dahil trabaho mo yun at ayaw mo wala sa trabaho, pagsisikapan mo talagang gising, di ba? Amen. Trabaho yun eh. May kailangan kang gawin para mayroon kang ma-receive. Si Lord, wala ka namang ginagawa, binibigyan ka niya, tapos gusto mo natutulog ka. Amen. Praise God. So tawag dito, papasok mo yung Don't Watch, yung first Don't Watch mo na nagsiserve ka na ganun yung gagawin mo na hindi ka nag-elevate. Amen. So, tawag dito, in-encourage ko sila kanina na, tawag dito, ano bang makikita ninyo pag nagbukas kayo ng itlog? Egg yolk, egg white. Amen. Ano bang makikita ninyo pag nagbukas kayo mansanas? Laman ng mansanas, di ba? Ano bang makikita nyo yung mangga pag namunga? Mangga pa din, di ba? So, ganun din. Alam natin na pag nandito tayo, nagsilbi tayo sa Panginoon, may bibigay siya sa atin, magiging tapat siya sa atin. Amen. Pero tawag dito, yung pagsisilbi natin, wag nating gawing half-hearted, wag nating gawing half-baked. Amen. Sino dito yung gustong kumain ng Spanish bread tas pagkagat ninyo hilaw sa loob? Diba? Wala. Half-baked eh. Sino gusto dito yung pag kumain kayo ng sinigang pagkagat ninyo nilaga kasi yung sampalok hindi pa na kasi yung sampalok pala niligay lang, hindi piniga. Amen. Praise God, no? Wala, di ba? Wala dito yung gusto mo ma-receive mo half-baked, wala dito yung gusto mo ma-receive mo hilaw. Amen. Di ba ang pangit sa pakiramdam nun na bibigyan ka ng isang tao ng pagkain na gusto mo ng Grahams? Oo, tapos bibigyan ka ng Grahams. Ayan. Bakit ganito? Dry. Wala kasi akong condensed. Ayan. Wala kasi akong Nestle cream. Amen. Praise God. Ay, sana hindi mo na ako binigyan ng Grahams. Sana binigyan mo na lang ako ng mangga. Di ba? Praise God. Di ba? Pero pag alam mo yung binigay sa'yo kompleto, di ba ang saya? Sino dito yung gusto pag naka-receive ng damit, ng t-shirt, may kasamang pantalon, may kasamang sintron, may kasamang medyas, may kasamang underwear, may kasama pang sapatos. Amen. Complete deal. Pero hindi mo ka-size. Pangit pa din, di ba? Pangit pa din, di ba? Alam mo, bibigyan kita ng complete set ng damit. Amen. Tapos pag binili, dumating sa'yo, hindi mo kasya. Di ba? Praise God. Pero ano yung pakiramdam? Amen. Pag binigay ka kompleto, tapos magagamit mo, swak na swak, pasok na pasok sa banga. Diba? Ang saya. Amen. Praise God. So, tawag dito, ganun dapat tayo magsilbi sa Panginoon. Amen. Kasi given na pag nag-serve tayo, inuna natin siya, bibigyan niya lahat ng yan. Amen. Bibigyan niya lahat ng yan. Kaya nga tayo nandito ngayon kasi alam natin may bibigay ang Panginoon, may tuturo siya sa atin, may gagawin siya. Amen. Tawag dito, kaya wag
maging mature tayo. Ayan, sabi nga ni sa Timothy, no, huwag niyo sasabihin mga kabataan na bata pa kayo, no. Sabi sa Timothy, don't anyone look down on you just because you are young, but be an example to all believers in power, love, and self-discipline. O, Mimi, self-control. O, hallelujah, di ba? O, word of the year niya po kasi yun, self-control. Pero sabi ni Sis, fruit. Ano ba talagang word of the year mo? Fruit ba talaga o self-control? Amen. Praise God. So, ganun po. Amen. So, ayun lang po yung word natin for Dawn Watch. Ayan, nasa na po yung worship team natin. Kaya po ba nating anong kanta natin? Sino ba makakahula ng word natin, ng title natin? Meron kayong 500 Gramercy points. Roots? Meron siyang kinalaman sa roots. Huwag mo sasagutin, siyempre. Oh. Elements? Maganda rin yung elements. Nourishment? May kinalaman sa ugat. Sige, pag-isipan niyo po. Sirat na po, ayaw po ng 500 Gramercy points. Tagalog po to. May salitang ugat. May salitang ugat eh. Oh. Puno. Sirat. So ang title po ng word natin this Dawn Watch is, wala na po manguhula. Ha? Bawal, tinignan niyo yata dun eh. Oh, ano? Oh, ugat. Mag-ugat. Malapit na doon. Siret. Past tense. Inugat. Amen. Inugat. Ano to? Madalas saan sinasabi to? Pag yung tumanda ka na sa isang lugar, inugat ka na dyan. Oh. Amen. Nag-ugat ka na dyan. Amen. Diba ganyan alam mo, inugat ka na sa unforgiveness mo. Inugat ka na sa bitterness mo. Parang, alam mo, nung 5 years old tayo, nirereklamo mo na yung tawag dito, yung nagnakaw ng baon mo. 60 years old na tayo, friend. O, diba? Inugat ka na sa galit mo kay Diba? Amen. So, today, church, I encourage everyone na ugatin tayo kay Jesus. Amen. Ang sarap siguro na, inugat ka na sa pananampalataya mo. Amen. Diyan ka na tumanda. Kasi alam ko yung pagtanda ko dito, mayroong kahihinatnan. Amen. Hindi makikita dito sa lupa. Pero there will come a time, ayan, na magkakita-kita kami ng mga kapwa ko inugat kay Jesus. Amen. So, hallelujah. Alam po, palakpakan po natin si Lord. Ayan. So, tonight, church, tonight, ginabi na pala tayo dito. Ayan, kantahin po natin yung aking favorite song. Ayan. Kasi Pastor John, favorite song niya, Come Holy Spirit. Ito po yung sa akin. At meron po tayong mga hearts kanina dyan, Mika. Pakita mo nga yung hearts. Ayan. Ang reflection question po natin today is, ayan, sa lahat ng heart na yan, ayan, ano sa tingin niyo yung heart na pinapag-work on sa inyo ni Lord? Ayan. So patingin ng heart, Mika. Ayan. Ayan. Patingin ng PowerPoint. So meron tayong earth, water, wind, and fire. Ayan. And as we sing this song, no? Ayan. Ayan. Huwag niyo po pasinin yung katabi niyo. Ano ulit yung isang bagay na pwede natin ibigay sa Panginoon na hindi niya kaya ibigay sa atin? Worship. Ayan. So i-worship po natin siya. Let's just feel the power and the presence of the Holy Spirit right now. Hallelujah. Jesus. Moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Once again, let's sing. As the Spirit was moving over the water. Come on, church! Raise your voice! Lift up your praises! Come rest on us. As the Spirit was moving over the water. Spirit, come move over us. Come rest on us. Once again, let's sing. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us.
rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Oh, come down, Holy Spirit. So come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come on, church, clap your hands for Jesus. Oh, shout your praises. Hallelujah. Fire and wind. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on it. Come rest on us. Come rest on. Sing fire and wind. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on it. Come rest on us. Come rest. Sing fire and wind. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on it. Come rest on us. Come rest. Sing fire and wind. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on it. Come rest on us. Sing fire and wind. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on it. Come rest on us. Sing fire and wind. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on it. Come rest on us. Come rest on us. So come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, hallelujah, Jesus, you are here. And we believe that you are moving, that you are working in our lives right now, Jesus. Hallelujah. You're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. Yes, Jesus, ikaw lamang ang may kakayahang magpuno, Lord God, ng bawat pusong nagkukulang, ng bawat pusong nauuhaw, Panginoon. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving.
touch our hearts right now. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. Oh, come down. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. Hallelujah, Jesus. We believe that you are here. We believe that your presence is with us. Hallelujah, Jesus. Alam namin, Panginoon, na patuloy mong pupunuin ang aming mga puso sa oras na ito. Lord, we desire for more of you. We desire for your Holy Spirit to come and move our hearts right now. Oh, Holy Spirit, purify us. Cleanse our hearts. This is our prayer, Father. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. Come on, church, utter your prayers to the Lord. Sambitin po natin ang laman ng ating mga puso sa Panginoon sa oras na ito. Dahil narito siya at naririnig niya tayo. Gusto lamang ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya, na manumbalik tayo sa Kanya, at handa niya tayong tanggapin muli. We praise you, Jesus. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you feel me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. Oh, Holy Spirit, hallelujah, Jesus, we want more of you. We want more of you right now. Oh, shout your praises, raise your hallelujahs. Hallelujah. We praise your name. Hallelujah, Jesus. Nakikita mo ang bawat laman ng aming mga puso, Panginoon, at ikaw lamang ang may kayang magpabago nito. Sa kung ano man ang nararamdaman namin, ang lalamig man ng aming mga puso, naninigas man ang aming mga puso, walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya mong basagin ang bato naming puso, Panginoon. Kaya mong palambutin ang bawat puso, Lord God, ng iyong mga anak. So right now, Father, we just want your presence, we just want your spirit. Lord, we humble ourselves before you right now. Lord, ikaw lamang ang kailangan namin sa buhay namin ito. Walang sino man o anumang bagay ang siyang makakaalis ng iyong biyaya para sa amin, Panginoon. Kaya sa umaga,
Come on, church. Give him praise. Oh, for you deserve it all, Jesus. Hallelujah. Sing no one else. No one else can love you like I love you, Lord. I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. No one else can love you like I love you, Lord. I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. No one else can love you like I love you, Lord. I was made unique in your heart. Lord, ito lang ang kaya namin ibalik sa'yo. Kaya hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin ang iyong presensya sa aming papuri at pagsamba. Hallelujah! Take no one else. No one else can love you like I love you, Lord. I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. No one else can love you like I love you, Lord. I was made unique in your heart. I was made. Hallelujah, Jesus. Now I have a purpose. Now I have a destiny. Receive your purpose right now. You made me, Lord. You made us. Lord, You made us for your claim your glory. purpose, church. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. Hallelujah, Jesus. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your. Sing now I have. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. Yes, Lord, we were made for your Hallelujah. glory. We praise your name. Receive your Sing purpose no one right else. now. No one else can love you like I love you, Lord. I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. No one else can love you like I love you, Lord. For this is our purpose, our unique purpose in you, Jesus. No one else can love you like I love you, Lord. I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. No one else can love you like I love you, Lord. I was made unique in your heart. I was made to bring you joy. No one else can love you like I love you, Lord. Hallelujah. I was made to bring you joy. Hallelujah. For we are made in your love. Sing, I was made. I was made for, 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 I was made for love. Sing, I Yes, was made. Jesus. I was made for, I was made for, I was made for, I was made for, I was made for. Only your love
give back the glory for you alone. For you alone, Jesus. Oh, thank you. Thank you, Jesus. Now I have a purpose. Now I have a destiny. Made me for your glory. Made me for your glory. Now I have a purpose. Now I have a destiny. Yes, Jesus. Once again, let's sing. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. One last time. Now I have a purpose. Now I have a destiny. You made me for your glory. You made me for your glory. Hallelujah! Lahat ng natuwa na nag-Don't Watch sila ngayong umaga ay palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, right now, we lift up, Lord God, to you our hearts, Panginoon. The soil, Lord God, of our hearts, Panginoon. The water of our hearts, the air of our hearts, and the fire of our hearts, Panginoon. Right now, Father God, I lift up, Lord God, to you the hearts, Panginoon, na lost, naliligaw, Panginoon. Right now, Father God, I pray that you have anointed them and you gifted them, Lord God, with a purpose to live, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. We have a purpose, Lord God, and we were created to love, Lord God, to love you, Panginoon. Because no one else, Lord God, in this world, Lord God, can love you like we can love you, Panginoon. We were set apart, Lord God. We were a special creation, Panginoon. Hindi kami katulad ng mga hayop, Panginoon. Hindi kami katulad ng mga halaban. Hindi kami katulad ng mga bituin sa langit. Hindi kami katulad ng mga anghel, Panginoon. We are special, Panginoon. And we were created for a purpose. And we were created by love, Panginoon. Church, right now, receive this word. If you feel na wala kang value, if you feel na walang nagmamahal sa'yo, Jesus is telling you right now, anak, you are fearfully and wonderfully made. Nung ginagawa tayo ng Panginoon, He has great plans for us. Sabi sa Jeremiah, nasa tiyan pa lang tayo ng mga magulang natin, may plano na ang Panginoon sa atin. And right now, church, the mere fact na nakatayo tayo dito ngayon, nanonood ka ng live, hinga mo, church. Breathe in. Breathe in that purpose that God is giving into your heart right now. Tinatamnan ng Panginoon ang puso mo ng purpose. Tinatamnan ng Panginoon ang puso mo ng panibagong apoy para magpatuloy ka sa buhay na ito. Church, right now, let's be reminded that aside from the temptation and aside from the deception, Satan wants to distract us. And right now, Father God, I pray in the name of Jesus, Lord God, hindi kami magpapatalo, Lord God, sa distraction ng kalaban, Panginoon. Lalaban kami, Jesus. We will focus our eyes on Jesus, the author and our finisher of our faith, Panginoon. Tinapos na ni Jesus. Tapos na ang laban. At kaya din naming tapusin to dahil pinakita mo sa amin, Panginoon, na kaya mo, Panginoon. Right now, Father God, thank you for this time, Panginoon. Thank you sa iyong salita. Thank you, ginising mo kami. Thank you sa worship team, Panginoon. Thank you sa place of worship, Father God. Thank you sa lahat-lahat, sa paghinga, sa pag-inom namin, Panginoon. Thank you, Lord God, sa mga senses na meron kami, our sense of touch, our sense of sight, Panginoon, our sense of hearing, Panginoon, our sense of taste, Panginoon, our sense of feeling, Panginoon. Nakakapagsalita kami, Panginoon. Thank you, Lord God, for those little things, Lord God, ng mga bagay na binigay mo sa amin na madalas, Lord God, that we take for granted namin, Father God. May we be rooted in Christ Jesus, Panginoon. And Father God, plow our hearts, the good soil of our hearts. Thank you, Lord God, sa lahat ng excited, magbigay ng kanilang reflection, magsabi ng
Amen and amen. We bring you back all the glory, honor, worship, and praise. Jesus, we love you, we glorify you, we magnify you. Amen and amen. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, church. And good morning and God bless.